Rival Saga Chapter 14. Tumango si Sakuragi, sabay punas ng pawis gamit ang tuwalya. Nilapitan niya si Haruko, nang ngumiti ng bahagyang habang tinitignan ang basang buhok ng binata. "Oh, Haruko, anong meron?" "Wala lang, namiss lang kitang kausap. Bago pa maging masyado kang busy, gusto lang kitang yayain. Kumain muna tayo saglit sa may garden cave ng Nayon. Treat ko." Napakamot ng ulo sa Sakuragi, ngunit agad ding ngumiti. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, kakaiba pa rin ang presensya ni Haruko para sa kanya. Isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng simpleng dahilan kung bakit siya lumalaban. "Sige, pero isang kondisyon." "Ha? Ano yun?" "Huwag ka nang magpaalam sa akin sa susunod. Sabihan mo lang ako, ikaw pa eh." Nagkatitigan sila saglit bago nagtawanan. Sabay na silang lumakad palabas ng gym, papunta sa garden cave ng Nayon, habang ang mga ilaw ng gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid. Sa kabilang banda, ang bagong pag-asa ay unti-unting nagiging higit pa sa isang kupunan, nagiging isang pamilya. Sa isang sulok ng garden cave ng Nayon na mga antingerong albularyo, tahimik na nakaupo sina Sakuragi at Haruko. Tanging ilaw ng mga hanging lantern at mga huni ng kuliglig ang nagsisilbing musika ng kanilang gabi. Abala si Haruko sa paglalagay ng cream sa kanyang tsaa, habang si Sakuragi naman ay nakatingin lang sa malayo, tila may malalim na iniisip. Tahimik mo. Hindi ka ata sanay na hindi nagsasalita." "Naalala ko lang yung pinakaunang araw na nagkakilala tayo." Napatingin sa Haruko sa kanya, bahagyang natawa habang tumikim ng tsaa. "Ano bang meron sa araw na yon?" "Panahong di ko pa alam ang basketball. Hindi ko pa nga alam kung ano yung layup noon, pero pinilit kong mag-try out at ikaw yung unang tao na nag-cheer sa akin." Tumahimik si Haruko. Ngumiti siya habang inaalala rin ang tagpong iyon sa Shohoku High Gym. "Naalala ko ang taas ng talon mo, pero palaging tabingi ang tira mo. Hindi lang tabingi, wala talagang direksyon. Pero kahit ganun, binigyan mo ako ng tiwala. Ikaw yung rason kung bakit ako nagpatuloy." Napatingin si Haruko sa kanya, at sa panandaliang katahimikan ay tila nagtagpo ang kanilang damdamin. Sa dami ng pinagdaanan ni Sakuragi, mula sa pagiging baguhan hanggang sa pag-alis sa Japan, at ngayon ay pagiging bahagi ng bagong pag-asa, isang bagay lang ang nanatili: ang presensya ni Haruko. "Wala lang yun. Alam ko lang noon na kaya mong maging magaling. Hindi mo lang alam kung paano. Alam mo, kahit tanggalin ako ng Japan, kahit di na nila ako kilalanin, okay lang. Kasi meron pa rin akong dahilan para maglaro, at yun, ikaw yun." Namula si Haruko. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin siya sa kanyang tsaa, saka ngumiti ng bahagya. "Hindi ko alam kung anong sasabihin ko." "Wala kang dapat sabihin. Gusto ko lang malaman mo." Habang unti-unting sumasapit ang gabi, naging saksi ang garden cave sa isa sa mga pinakatahimik ngunit makabuluhang pag-uusap sa buhay ni Hanamichi Sakuragi. Isang lalaking noon ay di marunong mag-dribble, ngunit ngayon may puso't dahilan na para ipaglaban ang bawat laban. Habang nasa kalagitnaan ng isang tahimik ng gabi, ang Nayon ng mga antingerong albularyo at abala sa mga pansariling sandali, ang ilang miyembro ng bagong pag-asa Pilipinas. Isang hindi inaasahang balita ang dumating. Nagring ang telepono ni Coach Ira Villanueva, at nang sagutin niya ito, ang ekspresyon sa kanyang muka ay agad na nagbago. Agad niyang tinawag si Coach Roya. "Roya, kailangan mo itong makita." Tumawag ang isang kontak mula sa Japan.
Sa isang saglit lamang ay nagtipon-tipon na sa conference room ng training facility ang coaching staff kasama ang mga pangunahing miyembro ng team. Kasama rito sina Sakuragi, Danny, Jefferson at ang 6 na bagong salta mula sa Japan. Maki, Hanagata, Fujima, Kiyota, Sendo at Sawakita. May masamang balita. Kakarating lang. Hindi lang si Sakuragi ang tinanggal ng Basketball Federation of Japan, pati kayong 6. Nagkatinginan ang 6 na Japanese players, tahimik ngunit halata sa kanilang mga mata ang pagkakabigla, galit at pagkadismaya. Ganun sila. Akala ko, ako lang ang itinakwil nila. Ngayon, pati kayo. Subiit. Hindi ko ikinalulungkot ang desisyon kong sumama sa bagong pag-asa. Pinili natin maglaro kung saan pinapahalagahan ang dedikasyon, hindi politika. Tumango si Maki. Seryoso ang mukha ngunit kalmado ang tinig. Kung ito ang kabayaran ng desisyon nating tumulong sa kapwa, tatanggapin ko. Mas pinili kong lumaban para sa isang bagay na may saysay. Doon pa lang sa treatment nila kay Sakuragi, alam na nating lahat kung anong klaseng federasyon sila. Hindi sila ang magtatakda kung sino kami bilang manlalaro. Wala kayong dapat ipag-alala habang narito kayo sa bagong pag-asa. Bahagi kayo ng pamilya. Hindi kayo itinapon. Kayo ay tinanggap. Napabuntong hininga si Sakuragi. Tumango sa mga kasamahan. Laban tayo para sa sarili, para sa bagong tahanan, at para sa tunay na paglalaro ng basketball. At sa gabing iyon, sa gitna ng hamon, paninindigan at pagkakaibigan, lalong tumibay ang samahan ng bagong pag-asa Pilipinas. Hindi sila basta-basta grupo ng mga manlalaro. Sila ay simbolo ng pagkakaisa sa kabila ng lahi, sistema at balakid. Matapos ang pagbunyag ng balita ukol sa pagkakaban sa kanila mula sa Basketball Federation of Japan, tumahimik ang lahat sa loob ng conference room. Ngunit sa likod ng katahimikan, malinaw ang determinasyon sa mga mata ng bawat isa. Tumayo si Sakuragi kasabay sina Maki, Sendo, Fujima, Kiyota, Hanagata at Sawakita, tulad ng kanilang pagsuporta sa isa't isa sa loob ng court. Iisa rin ang paninindigan nila sa labas nito. Kung hindi kami welcome sa Japan, edi dito na lang kami. Sa Nayon University kami mag-e-enroll. Hindi lang para sa basketball, para sa kinabukasan din namin. Tama si Sakuragi. Mas pipiliin naming magpatuloy kung saan kami tinatanggap kaysa ipilit ang sarili sa lugar na hindi kami pinahahalagahan. Ang aksyon ng federasyon ay malinaw. Hindi kami bahagi ng plano nila, kaya gagawa kami ng sarili naming landas. Masakit man, ito na rin ang tamang panahon para iwan ang sistemang bulok. Nagkatinginan ang coaching staff at ang ibang miyembro ng bagong pag-asa. Sa sulok ng conference room, tahimik lang si Haroko, ngunit halatang tinatamaan din sa emosyon ng sandali. Tumayo siya at may tinig na puno ng damdamin. Kung saan naroon si Sakuragi, doon din ako. Mag-e-enroll na rin ako sa Nayon University. Nagulat si Sakuragi, hindi dahil sa desisyon ni Haroko, kundi sa tibay ng paninindigan nito. Hindi lang si Hanemichi ang pinili kong samahan, kundi pati ang paniniwala niya. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!